Hi guys, hi mga moms, welcome back to my channel. It's me again, Mom Chi Christy. So for today's video, by the way guys, hindi ko alam kung anong sasabihin ko, but I'm back now for another video or update sa aking buhay. And it's been a while na hindi talaga tayo nagkita-kita. So yung mga last vlogs ko ay wala mga sit-down videos, wala, it's all just random videos. So, ngayon, before tayo kukwento-kwento, I'll get my kit muna para makeup tayo habang magkukwento. Diba? Kasi wala tayong ginagawa dito. And, nasa opisina pala ako guys, kasi this is our own business ng aking asawa, ng aking husband, and it's a wellness type of business that we are doing right now para what's that sound? Para madala ko yung mga bata sa work. So, this one is Everbelena All Day Liquid Foundation na sachet type siya guys. Para naman handy lang siya. And this is 75 pesos. So, yung niya ay original. So, original siya. Yung shade. And I have here a sponge. Hindi siya hugaw guys ha. It's not dirty. It's just the color is just cream. So, maglagay tayo. Tapos ako naglagay ng moisturizer, ganan. So, maglagay tayo ng foundation. Just a light makeup guys while mag-chika-chika tayo. Kasi mahaba-habang inuman to. Mahaba-habang inuman. Okay. So, ano nga ba yung update ko sa buhay? I guess I haven't shared this one guys. That's last year around June of 2023 ay nagkaroon ako ng miscarriage sa aking baby number 4. So yung naka-follow sa akin alam nila na I have 3 kids, isang lalaki, 2 babae, and hindi ko to sinishare sa social media at sa mga social medias kasi we're trying to keep it private sa nangyari. But ngayon yun lang yung masishare ko, that I had a miscarriage last June of 2023 sa aming baby number 4. And last year was really hard for me kasi I have na sana an online job. Kaso maraming ganap talaga last year guys, na it was not quite a good year for me specifically. Kasi yun nga, nawalan ako ng baby, tapos nawalan pa ng trabaho online. Yung online job ko, I had a US client. US client yun siya guys. Tapos, just one day, I just woke up na mag-login na sana ako o mag-duty na sana ako, mag-work na. Work time. Kaso, I just received this message sa client ko o sa manager na we're sorry but we are, yung parang sinabi nila na they are closing the I think it's not really the term na closing the company, but they are having issues daw sa marketing na side, and they are yung dapat like itanggal na talaga ako sa pwesto kasi they are not needing me anymore.
sa yung posisyon na yon as parang ano siya guys, parang customer service specialist siya, na US yung base yung mga clients, tapos but nag-adjust naman ako sa time nila guys. I'm working graveyard and yun nga, hindi siya tumagal, parang 2 months, 1 month and a half lang siya, or basta hindi siya tumagal ng ganon na ano. So ano na siya, sana siya, I thought it was a good opportunity and magla-last long siya, kaso yun nga. Tapos yun pa yung time na nawalan ako ng baby, parang sunod-sunod yung mga drama sa buhay, yung mga challenges, yun, sunod-sunod yung mga challenges sa buhay na hindi ko inakala na yun yung mangyayari. So nawalan ako ng online job, nawalan ako ng baby number 4. It was not really ano namin, yung plan namin ng husband ko na magkaroon ng another baby nung time na yon, but binigay siya ni Lord. So ewan ko kung ano yung feeling, pero yun yung nangyari. Tapos masakit yung nangyari kasi hindi mo yun inaakala na ano, kasi when I took the pregnancy test, yung hindi na ako nagkaroon ng period, alam ko na talaga na buntis ako. Tapos I took the pregnancy test, alam ko na positive, yung ganon yung nangyari. And then I did not went to the doctor for a month. So nagkaroon ako ng trabaho, tapos nalaman kong buntis ako, and then after that, after a month, dun lang ako pumunta sa OB ko, and matagal nga niya nakita yung the kids, yung mga anak ko talaga very sila, excited sila, pero ako parang deep inside parang kinakabahan ako during that check up sa OB ko. Tapos yung OB ko naman ay kinakabahan talaga kasi hindi nakita yung heartbeat ng baby. Matagal nakita yung heartbeat ni baby nung time na yon. Tapos yun din yung time na yon na sinabihan ako ng manager na wala na akong babalikan na trabaho online, ganon. And sorry naman siya, and hindi nga lang ako binabayaran kasi yun nga, parang may mga issues sila. So okay lang naman yun. Nabayaran naman ako sa working, yung mga times talaga na may mga tinatrabaho ako. So that's okay. Hindi naman siya grabe yung grabe yung tinatrabaho ko yung time na yun. It was just na unexpected talaga yung mga nangyayari last year. So yun, and ano pa ba? Ito, I'm using this eyebrow pencil from Media. So bigay lang to sa akin guys, and lagay tayo. Just filling in the brows. Yan. This one, I already had this one like 2-3 years ago, and hindi siya okay yung kinalabasan nung na sa akin nung una ng brows. So sabi nung brow artist, hindi niya to ifa-follow kasi nagla-lighten na din naman siya. I'm just gonna put some concealer on that side kasi hindi siya bagay sa shape ng, ewan ko ba kung bakit ginanon ng first brow artist ko noon. So lagyan lang natin to ng kaunting
Foundation, concealer. So, yan yung nangyari sa akin last year. And this year, pagtungtong ng year na to, unti-unti ko nang natanggap yung mga nangyari. This is a lip tint from Superstay watercolor. Yan, maliit lang siya guys, handy siya. Careful na. Ano lang. Lip tint lang siya. So, pwede din siyang lagay sa cheeks, ganun. Tapos, tap. Ganyan. And then, ano pa ba? So, this year, I just thank the Lord na binigyan ako kami ng opportunity to open this new business, wellness business namin. So, I'll share sa inyo soon about that. And, basta, yun yung update natin. And, yan, siguro yung masasabi ko from kung ano yung mga dumadating na pagsubok sa buhay natin guys, talagang dapat kakayanin natin at dapat kinakaya natin. And hindi tayo dapat sumusuko kasi may time na talagang I was thinking to give up, yung parang ano ba to, ano bang nangyari sa buhay namin, bakit ganito, ganyan, struggle financially, nagkaroon ng miscarriage, nagkaroon ng walang trabaho, tapos gano'n. Pero naman yung husband ko, meron pa siyang trabaho. It's just that, yung sinasabi ko nga sa inyo is for me, para sa aking sarili. And, I mean, hindi naman siya para sa aking sarili. Of course, everything na ginagawa ko is for my family, but yun bang self-satisfaction din na of course may pinag-aralan ka, yung ano yung masasabi ng mga tao na I have the capacity pa to work, and then I have the experience, yung mga ganon. Pero iba na talaga pag may mga kids na, and yung mga parents, yung mga ina na rin, yung mga inahan na dihapod, mga ina na din dyan, ay talagang maintindihan yung mga sinasabi ko ngayon. So, it's really different when you already had kids. Before, kung yung iniisip ko lang, yung wala pa akong mga anak, of course, yung mga iniisip ko lang, yung mga luho-luho sa buhay, yung mga, wala talagang patutunguhan. So, right now, iba na talaga yung goal kapag parent ka na, kapag may mga children na, mga bata na, iba na talaga. So, yun lang siguro yung masasabi ko muna ngayon guys, and hopefully I'll gonna see you on our next video, update on my life, and kung anong klase yung negosyo namin, and let me just see if I can share that to you, and perhaps meron din tayong mga matutulungan. So, yung ano natin dito guys, kasi nag-open ako ng door dyan, tapos open din doon, hindi ako nag-aircon dito sa office kasi hindi naman siya ganun masyadong maraming tao ngayon. So, hindi expected na may maraming tao. So, ano tayo, tipid tayo muna sa kuryente. Kaya, saba guys, kaya maraming mga noise na kayong maririnig sa background. And yun lang siguro yung masasabi ko na update ko muna for now. And I do hope guys na nandyan pa rin kayo na sa akin, sumusubaybay kahit wala na tayong hindi na ako isang ESL teacher, kasi yun yung mga followers ko, sinusubaybayan nila ako before na nagkaroon tayo ng 2,000 subscribers because of my job before na as an ESL tutor or English as a second language teacher or tutor. So, pass muna tayo sa pagiging teacher
teacher muna ako sa mga bata sa bahay. And yan lang siguro muna. What else? Wala na akong ibang i-share sa inyo. Wala na talaga. Kaya nga hindi na ako nakapag-vlog guys kasi nagpo-focus talaga sa buhay-buhay na lang tayo. And wala nang time na mag-vlog, nang mag-edit. Busy-busy yung mga buhay-buhay lately. And yan, I just thank the Lord na binigyan ako ng chance to live this beautiful life with all the people surrounding me na nagsusuporta sa akin, na nagpe-pray sa amin as family. And I pray guys kasi meron akong mga family and friends na may mga problema sa kanilang pamamahay, sa kanilang family, sa nagsa-struggle financially, nagsa-struggle may mga mental issues, ano bang sinabi ko? Yung mga iba't ibang may mga problema, I just hope and pray na malalagpasan niyo yun. Go back tayo talaga kay Lord. Hindi ko naman sinabi na I'm judging you for not praying, ganun, but just keep siguro our faith strong, and let's continue praying for God's guidance and everything na ibibigay pa niya sa atin. Alam kong may mga good and bad problems, and I thank God for the bad problems talaga kasi nagiging strong ako as a woman, as a mom. Nagiging strong ako because of the support system na aking family. They are always there giving advices, suggestions, guidance. And yun nga. Thank you so much everyone, and I will see you on our next video. Bye!